Praise God. Yun po ang mga sinasabi ng Grigong salita, mga kapatid, na baptizo. At ang ating mga talata ay atin na pong nabasa noong nakaraan, mga kapatid, at yung sinasabi sa Gawa 8:35 at 38, si Felipe at ang bating ay lumusong sa tubig at pagkatapos ay binautismuhan po niya yung bating. At mga kapatid, ang ibig sabihin, ang paglusong ay, mga kapatid, mula sila sa itaas, mga kapatid, ng tubig, bago sila, mga kapatid, nanaog doon sa tubig, lumusong. Pagka lumusong ka, sabihin mo, nanaog ka sa tubig. At mga kapatid, si Jesus Christ, nung binautismuhan siya, ay umahon din siya sa tubig. Ibig sabihin, kapag umahon, ay nandoon sa ibaba. Hindi ka pwedeng aahon, mga kapatid, na nandoon ka na kagad sa taas. Tapos, ang Juan 3:5, mga kapatid, Juan 3:23, ang wika ay bumabautismo daw, mga kapatid, naman si Juan sa Inon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsiparoon at bautismuhan. So malinaw po, mga kapatid, na kung ang pag-uusapan ay bautismo, ito po talaga ay bubog, mga kapatid, kasi hindi na kailanganin ang maraming tubig kung ang bautismo ay wisik, di ba? O kaya ay buhos. Hindi na kailangan, mga kapatid ko, yung marami. Isang tabo pwede nang ibuhos yun, di ba? Yung isang tasa pwede nang ibuhos yun. Lalo na yung sprinkle, iwisik-wisik mo ng ganon, mga kapatid, isaw-saw mo lang yung daliri mo doon sa tasa na may tubig, pwede mo nang iwisik na ganon. Diba? Wisik eh. So hindi yun, mga kapatid ko, yung kahulugan ng bautismo. Kasi ang talatang nabasa natin, mga kapatid, panghuli sa Juan 3:23 ay maraming tubig, mga kapatid ko, ang kailangan. Kaya nabautismuhan ang mga tao doon sa maraming tubig. Mga kapatid, na sabihin, pag marami ay talagang malalim yun, mga kapatid. Kaya yun talaga hindi mapasugalian yung kahulugan ng bautismo na lubog, mga kapatid. Kaya kung mayroon pong nabautismuhan na ang wika nila ay binyag, pero sa English, mga kapatid ko, yung nilagay nila, mga kapatid, yung tinatawag ng papilita ay water baptism, o kaya, mga kapatid, baptismal certificate, sabihin katunayan ng bautismo, mga kapatid, ay malinaw na hindi yung binyag bautismo talaga, diba? Pero labag, mga kapatid ko, sa Biblia, sa banal na kasulatan, kasi walang mababasa na yung tao ay winiwisikan samantalang binabautismuhan siya, o kaya binubuhusan sapagkat samantalang binabautismuhan siya. Walang ganun. At wala pong, mga kapatid, bata o sanggol, mga kapatid ko, na binautismuhan sa Biblia. Wala po. Talagang may edad talaga, mga kapatid, yung nakakaalam na ng mabuti at masama, yun po ang binautismuhan sa Biblia. At ang panghuling punto dito ay yung John 3:5. John 3:5, mga kapatid. Ano po ang sabi doon sa John 3:5? Sumagot si Jesus, katotohanan-katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ayun. So, malinaw na, mga kapatid, importante po talaga yung kapanganakang muli.
Pero ang kapanganakang muli na tinutukoy dito, ayon kay Jesus Christ, 2 beses niya binanggit yung salitang katotohanan. Ibig sabihin ay pinagbibiinan po niya yung katotohanan. Kapag inuulit-ulit mo yung salita, sabihin nun ay binibigyan mo ng diin yon, di ba? Kasi may kasabihan na repetition makes perfection. Yung pag-ulit-ulit ay gumagawa ng kasakdalan. Kapatid. Kaya, ang banggit ni Jesus Christ ay, verily, verily, I say unto thee. Diba? Katotohanan, sinasabi ko sa iyo. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. So, pansinin po natin ang tinura ng ating Panginoon Kristo ay mahalaga po, mga kapatid, ang tubig at ang Espiritu. Mahalaga. Pagdating sa tinatawag na kapanganakang muli. Bakit, mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoon Kristo ay maliban ang tao ipanganak ng tubig at ang Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi, mga kapatid, importante. Pag gumamit ka ng salitang maliban, wala nang ibang gagawin pa. Diba? Wala nang ibang paraan pa para ang tao ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi, ipanganak yung tao sa tubig at Espiritu. Tao ang tinutukoy dito, hindi po bata. Tao. Pag sinabing tao, malaki na po yon. Kaya, mga kapatid, importante po talaga yung kapanganakan ng tubig at Espiritu. Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng kapanganakan ng tubig at Espiritu? Ang sa Matthew commentary at saka Adam's commentary, mga kapatid, ang pakahulugan nila sa John 3:5 na tinatawag na born again, mga kapatid, of water and of the Spirit ay water baptism and Holy Ghost baptism. Kapanganakan ng tubig at ng Espiritu ay ibig sabihin ng bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo. Ngayon, hindi na tayo, mga kapatid, lalayo pa. Referensya lang yon, mga kapatid.